initial offer niya, $10,000. And then for videos yun per month. Ayun guys, actually hindi ko na dapat gusto i-share to pero gusto ko na lang din magbigay ng kaunting background or mga senaryo kung ikaw isang freelancer. Kung natatandaan nyo, last 2 weeks, meron akong nakausap via Zoom na isang Filipino na realtor. During the call, inalam namin yung isa't isa, yung tungkol sa business challenges niya, sa business goals niya, and then ako as a freelance video editor kung paano ko siya matutulungan. And then, since YouTube channel yung sisimulan niya, kailangan ng video editor na mag-edit ng mga videos na every week. So maganda yung usapan namin. And then, initial offer niya, which is nakalagay din naman sa Upwork ko, which is nasa $10,000. Sana all. Sorry, 10,000 pesos. So, 10,000 pesos and then for videos yun per month. Ako naman, initially, hindi pa naman ako nag-agree na i-grab ko na agad. Okay, sabi ko, I'll just create first yung strategy documents. So, nag-agree naman. After 1 week, natapos ko yung proposal, yung strategy documents. And then, yung pricing ko or yung rate ko para gawin yung mga yon. Nagbigay na rin siya ng test edit, which is natapos ko naman, nanghingi lang ako ng extension. And then, after 3 days, nanghingi ako ng follow-up. So, tinanong ko siya, ma'am, kamusta po? May I know your feedback regarding doon sa may strategy doc na sinend ko and then sa may test edit na ginawa ko. Okay naman yung reply niya. Ito yung reply niya. Unfortunately, I'm not sure kung hindi match yung budget niya for the product or service na in-offer ko doon sa rate na meron ako. So, ganun lang naman kasimple yun since ako naman, confident naman ako na I can do well doon sa may project na gagawin ko sa kanya. And I believe ganun din naman siya sa akin kasi maganda na may feedback niya. Sabi rin naman niya na babalikan niya ako just in case kasi nagsisimula pa lang naman daw siya. Parang small time pa lang daw siya. And parang tingin ko is nalakihan siya or medyo ano siya sa may rate na nilagay ko dun sa proposal. So, ibig sabihin, hindi ko na ako yung client. I wasn't able to close the deal. So, sa anong paraan, maybe hindi na-meet ng client yung expectation ko sa may rate or hindi naman talaga ganun kalaki yung budget niya for this project. So, as freelancer, syempre kung may experience kayo or baguhan kayo, matatansya nyo kasi kung justifiable yung rate or payment na ino-offer sa'yo ng future client mo doon sa skills and output na pwede mo mabigay. So, yun lang naman yun. So, guys, if nagpaplano kayo na mag-freelance, merong 3-day free webinar/workshop yung community namin. So, malalaman nyo kung bakit minsan nagte-turn down kaming mga freelancers sa mga offer ng mga clients. So, malalaman nyo kung paano i-optimize yung mga social media accounts nyo, YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram, para yung mga client na yung lumalapit sa inyo. Malalaman nyo rin na hindi mo kailangan na magbigay ng per hour na service mo. Kunwari, 3, 4, 5. Malalaman mo yung mga strategy about ton. So, inaanyayahan kita. Later na yun, guys. 6 p.m. ilalagay ko yung link dito sa description or isa-send ko. Let me know sa mga interesado. So hanggang dun lang guys, and susunod mag-share uli ako ng mga experiences ko, best tips and practices na ginagawa ko sa freelance.